Modeling po, mag-uumpisa ka muna sa isang primitive shape kagaya nitong cube na to. Tapos baguhin mo lang yung size and shape. Tapos meron din tayong manipulator na pwede mong i-drag parang clay. Ayan. So hindi na tayo magpapaulit-ulit ng sketching, surfacing pag hindi nakuha yung tamang edges, pag hindi nakakuha yung tamang shape. Paulit-ulit, redundant yung mga step natin. Dito na po tayo kay X shape. Ayan. Tapos meron din po tayo, pwede rin po natin i-snap yung entities, i-drag lang natin. Tapos pwede nating mag-extrude ng surfaces. Ngayon, kung gusto mo ng mga dagdag style points, pwede kang maglagay ng mga crease line na tinatawag para meron tayong mga medyo futuristic look, no? Tapos i-adjust mo lang yung smoothness and severity nito. Ayan. Tapos, kapag may reference image ka, pwede kang magpalipat ng plane. Yan, habang ina-adjust mo pa rin yung iyong model. Tapos, pwede kang mag-drawing ng guide or ng line, ng curve. Tapos susunod doon yung ating surface. Ngayon, kung meron ka namang previous ng ginawang model, drag and drop mo lang ito. Tapos, pwede mo rin siyang i-scale. Ayan. Meron din tayong tinatawag na reflect tool para gumawa ng symmetrical copy ng ating model. Tapos, pwede natin i-check yung loob gamit yung section view. Huwag po natin kakalimutan, i-check ang manufacturability gamit ang draft analysis. Pwede rin natin i-check yung mesh inspection natin. Ayan, yung ating mesh, gamit yung mesh inspection. Okay? Tapos pag may isang area ka lang nang gagawin, tapos ayaw mong mahatak yung ibang part, gamitin natin yung working zone para i-isolate yung isang part. So habang nagiging mas complex yung ating model, ayan, dumadaming vertices natin, no? So gamitin natin yung soft selection na tinatawag para customize natin kung ano yung mga vertices lang talaga na i-adjust natin, ano? Okay? Ayan. So, yung mga flat surfaces na yan, pwede rin tayong gumawa ng features dyan, kagaya ng cut. Or kung ayaw nyo naman, pwede nyo siyang i-import sa SolidWorks nyo. Pero kung nag-stay kayo sa X-shape, pwede nyo i-check yung performance na gamit yung system status. And then, pwede rin kayong lumipat from fillet to chamfer ng isang pindutan lang. Tapos, pwede rin kayong gumawa ng feature kahit wala nang sketch. Tapos, pwede rin nyo siyang ilipat from extrude to sweep. Yan. Habang nagawa po tayo ng feature, tapos kailangan pala natin ng sketch. Pwede na tayo mag-sketch sa pagitan nun, no? Ayan. So, pwede rin natin i-take advantage yung physical threading po natin. Sabay pag magtitikin na po tayo na surface, lalabas po doon yung mga problematic area na pwede natin i-adjust. So ito pong single modeling environment na po, lahat na po ng kailangan sa surfacing andito na po para sa mga designer po natin. Hindi na po tayo magpapalipat-lipat pa ng application. Pero kapag may mga kailangan pa kayo, kagaya ng extra design, pwede kayo lumipat sa ibang X-apps natin, no? Walang problema. Parang nagsiswitch lang kayo ng tab. Okay? Adjust lang natin yung mga parameters, kung anong gusto natin shape, yung sizes. Ayan. Tapos panoorin natin kung paano mag-evolve yung model natin. Tapos, kapag nasa X-generative design ka na at may binago ka sa original model mo, susunod naman siya. So, hindi mo na siya kailangan i-repeat ng paulit-ulit. Ayan. Meron din tayong life cycle tool para nga ma-check yung mga different iterations at saka revisions natin, no? So, pag ginagamit ko na is generative design, para kang, magpapaulit-ulit ka dyan kasi pipili ka ng design mo, kung anong pattern mo, ipapacheck mo pa. So, pwede ka nang gumawa ng mga multiple revisions and iterations dyan. So, hindi naman siya magkakahalo-halo kasi nga, meron tayong life cycle tool. Ayan. So, pagkagawa na tayo ng prototype, no, meron tayong additive manufacturing na pwede tayong dagdag ng ating 3D printer. Mag-check natin kung ano yung area na kailangan ng support. And then, mag-check din natin yung mas detailed layering ng ating model. So, sa isang pindot lang, pag okay mo, magagawa mo na yung iyong prototype sa inyong 3D printer. Napakadali, di ba? So, yung X-shape natin, hindi lang siya applicable para sa mga ergonomic design kagaya no? Pwede rin siya sa mga structural kagaya nito. Yan. Pwede natin gamitin yung flex command para i-taper sa isang side yung ating model. Pwede rin tayong gumamit ng mga sketches bilang guide.
Then, pwede rin tayong gumamit ng lasso selection para mas ma-select natin yung mga vertices na kailangan nating i-adjust. Pwede tayong gumamit ng Boolean command such as combine para sa mga multi-body parts natin. Pwede tayong magdagdag ng mga holes. So, yung mga paborito nating command pag nag-surfacing tayo sa SolidWorks, meron po lahat yan kay X-shape. Tapos, yung mga sketches po natin, pwede natin siyang gamitin guide ulit bilang subdivision sa subdivision modeling po natin. Tapos i-adjust na lang po natin siya. Ayan. Okay? So, ang next application po natin is yung lattice design po natin. Ayan. So, again, pag lightweight po ito ng ating model, no? So, gagamitin niya po yung lattice design assistant. Tatanungin niya po muna, saang area ba ako maglalagay? Anong klaseng cell design po ba? Meron po tayong regular dyan. Kung gusto niyo naman ng custom design, pwede rin po. Adjust nyo lang yung size and radius. Tapos, mag-generate na kayo ng wireframe na preview. Tapos, panoorin po natin kung paano siya mag-merge dun sa ating original geometry. Ayan. So, again, pwede po natin i-manage yung iba't ibang ating mga iterations and revisions gamit po yung mga life cycle tools po natin. Okay, so pag panahon na para i-update yung assembly natin, napakadali lang pong magpalit ng parts. Paano po ba? Siyempre, isa-search natin yung part name. And then, drag and drop lang po yan. Select lang ng face para mag-automatic mate. Tapos kapag kailangan naman natin siyang i-copy, pwede natin siyang i-mirror na kasama na yung mate. Tapos, drag and drop lang din po tayo ng fasteners. Sabay madedetect na ni AI yung mga similar holes na pwede niyang i-apply, then automatic na siyang mag-generate. Pag nakalak naman yung parts natin, doon na rin tayo sa ating single modeling environment magre-request i-unlock. And then, may imitate na po natin yung real-life motion po ng ating ginawa. Okay? Ayan. So, kapag ipapacheck na po natin, tapos na po tayo sa design natin, pwede natin siyang i-attach as deliverable para hindi na sila naghahanap pa ng file. No, baka pag pinasa natin, makurap pa. Ayan. Tapos, ilalagay mo siya sa in-approval ng eksaktong 4:59. Ayan. Para alas 5, uwi ka na, no? Kasi mga 5:01 tayo. Sino ba mga tropang Levi's dito? 5:01. 5:01 pa lang, nasa biometrics na. Ako lang ba? Ayan. Ayan. Okay?